Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang ituro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakikita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nananalang sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ang kanyang matagpuan ay isinama siya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nananatili noong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano
ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansay sa'yo sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pesta ng pagkatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudiyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Minsan pagkatapos ng aking misa sa Mega Mall, bago pumunta sa parking, dumaan ako sa CR, at habang ako ay jingle, merong isang batang nakatingin. Pinapanood akong nawiwi. Ang hirap umihi ng may nakatingin, di po ba, no?
Ay pero ihing-ihina ako kaya tinuloy ko na. At umalis yung bata. Paglabas ko, nakita ko yung bata. Kausap yung tatay niya. Sabi ko, anak po pala ninyo yan. Opo, Father. Sabi niya sa akin, ang mga pari pala naihi din. Sabi ko, ipakisabi niyo po sa anak niyo, napupo din kami. Ano po? Bakit ko po sinimulan ang pagninilay sa ganito? Kasi minsan, or nabalitaan po ninyo na ako ay nagkasakit at may mga nag-message, ang pari pala nagkakasakit. Ang sagot ko ay namamatay din kami. Ano po? Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Wag niyo pong kakalimutan yan. Ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Pagka minsan, ang ating karamdaman ay dala na ating katandaan o kaya naman ay pamana ng ating magulang. Ano ibig sabihin ng pamana ng ating mga magulang? Dahil mahirap lang naman ang magulang namin, ang pamana sa akin ay diabetes. Di po ba? So, kanya-kanyang pamana yan. Pero ano po ang sabi ng Padre Pio? Well, ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag kang makakalimot magdasal at bawasan mo ang iyong pag-alala. Pray and do not worry. Madaling sabihin yan kung wala kang karamdaman. Pero kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, 3 bagay ang gusto ko pong iwan sa inyo. Kung wala kang karamdaman o pinagaling ka sa iyong karamdaman, 3 bagay po ang aking anyaya. Unang-una, sana kung tayo ay pinagaling, sana kung tayo hindi nagkakasakit, patuloy nating binabago ang ating mga buhay tungo sa kalooban ng Diyos. Tungo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung winawaldas ang buhay. Kung pinagaling tayo sa ating karamdaman, huwag na nating sayangin ang natitirang lakas o kagalingan na pinagkaloob ng Diyos. Ayusin natin ating mga buhay. Ano po? Palagi ko po itong sinasabi, kapag tayo ay may problema, 3 bagay lang rin yan. Ano yon? Baka meron kang kasalanan, kaya ikaw ay nagdurusa sa iyong karamdaman. Baka lang. Baka lang. Kasi sabi naman ng aklat ng mga awit, hindi naman lahat ng taong may kasalanan, mayroong karamdaman, at hindi naman lahat ng may karamdaman, may kasalanan. Pero magandang pagtunan ng pansin. Pag tayo ay may sakit, itanong natin, meron ba akong nilalabag na kautusan ng Diyos? Ikalawa, kung wala ka namang kasalanang ginagawa, ang pangalawang tanong daw po ay, meron ba akong hindi sinusunod na pinagagawa ng Diyos? Have I been disobedient to God? It doesn't mean kasalanan yung iyong ginagawa. Pero baka meron kang hindi ginagawa. Merong pinagagawa sa iyo ang Diyos. Pagkamisan, yung ibang tinatawag na Diyos sa isang bokasyon, dahil hindi sila nakikinig nung sila'y masagana, hinahayaan ng Diyos na magkaroon sila ng karamdaman upang marinig nila ang Diyos. Yan po na isinasabi ng isang manunulat na si C.S. Lewis, joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Kung ikaw ay masaya, bumubulong sa iyo ang Diyos. Kung ikaw ay may sakit o may karamdaman, baka sumisigaw ang Diyos. Bakit sumisigaw? Kasi hindi ka nakikinig. Huwag natin kakalimutan yon. Kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Bakit sumisigaw ang magulang? Hindi nakikinig ang mga anak. Bakit sumisigaw si Mrs.? Hindi nakikinig si Mr. Bakit sumisigaw si Mr.? Bingi si Mrs. Ano pa? Mga minamahal na mga kapatid, makinig. Makinig sa Diyos. Makinig. Ikatlo, baka tinuturuan lang talaga tayo ng Diyos. Na ano? Na maging matyaga, manalig, at sabi nga, huwag mag-alala. 3 bagay na
magandang pagtuunan ng pansin kung tayo may karamdaman. Pero balik po ako sa aking una sinabi, kung ikaw ay pinagaling, unang-una, gawin mong higit na mabuti ang iyong pagkatao kumpara ng iyong kahapon. Ang unang pagbasa, yun ang sinasabi. Ikalawa, matuto kang magpasalamat. Matutong magpasalamat. Ang problema natin ngayon, masyado tayong entitled. Feeling natin, kagagawa natin kaya tayo malusog. Pero pag tayo may sakit, kagagawa ng Diyos. Parang hindi naman tama yun. Ano po? Pag tayo malusog, magpasalamat. Learn to be grateful. As many times I have said this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Ano po yung pangatlo na sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo lang tinatama ang mali, hindi ka lang marunong magpasalamat, magpahayag ka. Learn to share the good news. Ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa ibang kapwa. Share the goodness of God to other people. As many times I have said this, live your life well. You might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only person that looking, that they are watching you, and you might be the only Bible they are reading. Ipahayag, ipahayag. Pero ano pong hamon? Ano pong hamon ng Ebanghelyo? Ang hamon ng Ebanghelyo ay hindi ka lang nagbabagong buhay, hindi ka lang marunong magpasalamat, hindi ka lang nagpapahayag, kundi sana itinatalaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. Itinatalaga, ibinagkakaloob natin ang ating sarili sa Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, to whom shall we go? Kanino pa ba tayo pupunta? Kanino pa ba tayo pupunta? Kung natagpuan na natin ang Diyos, huwag na tayong maghanap ng ibang Diyos. Sapagkat alam natin ang Diyos ay naging tapat sa mga panahon na hindi tayo naging tapat. Ang Diyos ay naging mapagmahal sa mga panahong hindi tayo naging mapagmahal. At ang Diyos ay mapagbigay kahit hindi tayo nagdadasal. Inuulit ko po, patuloy na baguhin ang ating mga pagkatao. Make ourselves better today than yesterday. Second, be grateful. Matutong magpasalamat. Third, learn to proclaim. Magpahayag. Ipahayag ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos sa iyo. At ang pag-apat, ito ang pinakamahalaga. Hindi lang building ang tinatalaga. Ang tinatalaga ay ating pagkatao. Learn to dedicate yourself to God. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala na ating sambayanan. Sa bawat kahilingan ng ating tudugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mahinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan
Sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah. 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 Ang lupa'y nayali, ito rin ay tumahimik, na ang poon ay tumindig, bilang hukom natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinangaralan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanang mong ngayon dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gayon banal makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo pagkabuhay, sa amin natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapan na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
ng loob mo. dito Sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, hanguin kami sa kahirapan, pagalingin sa aming mga karamdaman, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan sa aming bayan sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain po natin ating mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos naway patuloy kayong ingatan ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at sino man sa inyong may karamdaman naway pagkalaban kayo ng Diyos na kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin, tuwangan kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa inyong mga pagdulog naway pagkalob sa inyo ng Diyos, ang inyong mga hinihingi sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, at ang ating patron, Padre Pio na Petrucina. Pagpalain kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.